Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong inilabas na video nung mga ulalo, nung mga pasaway, nung mga papansin na mga maisog equals duwag equals mga Dutertes, diehard supporter. No? Nakita nyo naman siguro lahat ng video. Hindi ko na po isasama dito kasi parang magiging kasangkapan pa ako para sa pagpapalaganap ng deep fake. Sinasabi natin dito, peking video na kung saan nag-i-snort daw po ng pinagbabawal na gamot ang look-alike, ang peking PBBM dun sa video. No? Ang tanging nagbubunyi lamang ay yung mga tanga at mga bulag na mga kulto ni Digong at ni Kibuloy. No, yung sabi pa nung professional liar dito na jukebox queen, no? Sabi niya hindi niya daw sinabi na si PBBM yun nandiyon. Oh, hindi niya sinabi. May video nakita ko Sabi niya mamang ito. Oh. Meron pa siyang mga pakluklu, mamang ito, mga ganyan, no? Meron pa siyang mga ganun puzzle pa siya. Tapos nagsisigawan sila dun sa kanilang dyan. Yung kanilang gathering. Putang ina, sambayanan ba kayo? Ilang kayo? Meron ba kayong mga sabihin nyo 200 dyan? O 300 o 500? Umabot ba kayo ng 1,000 dyan? Putang ina, pinalakas lang yung sigaw nyo ng mic, gago. Sisigaw kayo ng resign. O ngayon, sunog kayo. Sunog na sunog po kayo kasi ni Katiting hindi po umayon sa inyo sa bansang Pilipinas. Unang-una, bakit kayo dito nagngangaw-ngaw sa California? Bakit sa Canada nyo ipinalabas ang video? Mamaya sasabihin yan ni DND Chief Secretary Gibo Teodoro. Kapal ng mukha ninyo. Kung sino man po ang nagdala ng video niya yan dito, pinalabas sa California, dyan sa LA, you are cowards. In Tagalog, duwag. Diba? Bakit dito kayo magpapakalat niyan? Kasi wala kayong accountability. No? Wala. Diba? Sasabihin nyo lang, anti-SEP law dito sa California. We are protected by that law because it says that we are protected, no? We are free to batikos the politicians. Sana yung batas na yan, hindi pangkalahatan. Dapat may mga politiko dito. Kaso ang tinitira nyo yung mga politiko sa Pilipinas, especially the first couple or the first family. Ba't kayo dito nagngangaw-ngaw? Diba? Bak matapang kayo, ba't di kayo magngaw-ngaw doon sa Pilipinas? Nandun yung binabanatan nyo Diba? Kapal na mukha nyo. Ba't di kayo mag-rally dyan sa tapat ng Philippine Embassy? Takot kayo. Kasi pag natungtong kayo in any inch dyan sa Philippine Embassy, sa LA, o whatever Philippine Embassy, kung tumapa kayo ng an inch lang, you are already in the Philippine jurisdiction. Pwede kayong sikbatin. Diba? Sa akin nagngangaw-ngaw. Nagre-renta kayo ng mga conference hall, conference room, spending a lot of money. Diba? Tapos sisigaw kayo, Mr. President, kung kinakausap mo kami, gutom na kami. Naghihirap na kami. Putang ina, may pangbiyahe kayo dito sa LA, sa Canada, kung saan-saan. Airfare nyo pa lang, umaabot na ng 1,000, tapos nagugutom at naghihirap kayo. Fuck you. Yun na lang renta ng mga halls ninyo, mga rooms, conference. Diba? Yung pagkain ninyo. Sasabihin nyo, naghihirap na kayo. Ito kayo, Diba? Mga visit. Ang tapang ba ninyo, maisog? Utot ninyo. Bakit nyo dinilit yung video kayong mga DD-shit vlogger? Ha? Bakit nyo dinilit yung video sa inyong mga vlog? Ano na? Diba? Sige nga. Mamaya, ito pa yung sabi ni Ping Lacson, Mahiya naman kayo sa balat nyo. Anong klaseng balat meron kayo?
Judas Balat? O baka Judas Belat? 'Di ba? Mga gunggong pala kayo eh. No, meron pa ditong isang vlogger nila na ang pangalan ay Bisdak Pilipinas na ipinagmamalaki na pa daw kung hindi daw, anong sabi niya dito? Fake news pulburon video daw. Mga bugok, magpakatotoo tayong lahat na tama si PRRD, may bangag tayong, ha? O takot pa siya, ha? May bangag daw. Ha? Bangag nyo sa mga nagsasabing ito to ang pulburon video. Mamaya sosoplakin natin yung pinagsasabi ng kupal na to. O tapos sabi niya, deleted yung post ng pulburon video, paki-share yung video na na-share ko. O sige, i-share mo lang ng i-share. Para pag ikaw ay hinanap ng mga kapulisan, masishare ka rin ng kulungan sa oblo, gago. Ha? Unang-una, ang sabi nitong Bisdak Pilipinas na to, fake news daw ang pulburon video. Pero sinasabi ni PRRD niya na may bangag tayong presidente o pangulo. Gago. Pinangalanan ba sino yung pangulo? Di niya naman sinabi kung current or past president eh. Di ba dun sa Davao? Putang ina, may bangag tayong presidente. Ngayon, hindi niya alam, presidente din siya, former nga lang. Kung matapang ang pangulo mo na si PRRD on that very moment, on that stage, sinabi niya na may bangag tayong presidente na si Bongbong Marcos. Alam mo ba kung ano nakalimutan mong sabihin dyan? Ha? Ikaw, Bisdak Pilipinas, na putang ina mo? The following day, sa press conference, sinabi niya, hindi ko sinabi yon. O, gago. Diba? Carclea, siguro napanood mo yon. Diba? Sinabi, tinanong siya. Anong sabi niya? Naku, patayin ako ni Marcos pag sinabi ko yon. Diba? O ano? Basag ka ngayon. Bobo ka kasi. Iyan. Tapos, you have the audacity, kayong mga didisit vlogger, at mga followers na bulag, you have the audacity na ang tanging makakapagpa-authenticate nung video ay magpa-drug test ang Pangulo? O eto kayo. Bakit drug test ang Pangulo? Hindi nyo nga mapatunayang addict, nag-snort eh. Yung video ninyo is a total deepfake, mga idiota. Diba? Mga inutil pala kayo eh. Sabi nga ni Roque, meron pa siyang letter, statement daw ni Rodrigo Duterte. Come on. Meron pa ngang statement dyan si Digong na sinasabi niya magpa-drug test daw ang Pangulo. Who are you, you motherfuckers, diba? Ano kayo ngayon? Yan ang aabutin nyo sa akin. Dahil mga sinungaling kayo, pati itong si Alan Troy, no? Diba? Kinakailangan pa, tinutokso nyo pa ang PNP, ang DILG. Antayin ninyo, mga gunggong, pero bibigyan natin kayo ng pahapyaw, mga kababayan. Bibigyan natin sila ng pahapyaw sa kagaguhan nila, ha? Meron ako dito na, yung kay Digong eh. Hindi ko yata na-save. Pasensya naman, hindi ko na-save ha. Yung sa News 5. Magpa-drug test daw ang Pangulo. Gago, maglabas muna kayo ng ebidensya dahil yung pinakita nyong video, ha? Mismong yung si Majarlika ninyo, hindi niya masabing si PBBM yung bakit? Takot siya eh. Yung mga vloggers, influencer, yung mga tangat bobo, dinilit ang video. Sinabi nga nung Bisdak Pilipinas, bakit na-delete yung video? Sinare ko. Gago, natakot sila. Dahil alam din nila na peki yun. Maraming paraan pa paano ma-authenticate. Dito papakita natin sa inyo yung ilang video dito na nagsalita ang DILG kahapon. Quick ano lang yun. Para ma-avert yung situation. Di ba? Nung nasabi na ng DILG, walang nangyari sa video ninyo. Napatay ka agad ang apoy imbis na kumalat, mga gonggong. Sigaw-sigaw kayo. BBM resign. Ba't magre-resign ng Pangulo para lang sa inyo? Mayo po nyo to? Ito, tanga-tanga to? Anong kagalingan nito? Magaling mag-marathon ng TV series sa Netflix. May advice ako dito kay Dilulu. Hoy, magandang panorin mo. Matuto ka sa politics. Panorin mo yung Madam Secretary. Ganda nun. Ilang season yun? 5 season. Tama-tama, putang ina. Sa laki ng sahod mo.
Tiba, tingnan mo yung mukha niya ngayon. Tumataba siya dahil kakakain ng popcorn at nachos habang nanonood ng Netflix. O, di ba? Biro mo natapos niya siguro yung Designated Survivor. No, dalawa yan eh. Isang American, isang Korean. O, 16 episodes yung Korean. Ewan ko lang kay Keeper. 3 seasons yata yun. Dami nun ha. Sa isang season ng TV series sa Amerika, umaabot po yan ng 20. O, diba? So, tiba siya dun, no? Inay, mukha niya, nagiging na siyang kamukha na ni Fiona talaga. Diba? Tama, mali. Ha? Bakit kayo nagdilitan? Dahil alam nyo, pag sinare nyo, ayun, cyber libel. Kala ko ba maisog? Ano ba naman yun, Ilor? Nakaasar naman tong mga DDset na to. Nagdilitan kayo ng mga post ng video. Bakit kayo natakot mag-share? Di ba sabi nga nila, sharing is caring. Mag-sharing kayo ng kwarto sa Oblo. Naantay kayo ni Peryong. No? Ang hamon natin kay DILG, resulta. Huwag puro dada, resulta, mga kababayan. Ito ha, PTV, panorin nyo. Okay? Para lang lalong magngit-ngit ang mga DD-shit. Talk about timing for a video allegedly of the president using illegal drugs making the rounds on social media on the day of the third SONA, something that was strongly belied by a high-ranking official who also called for an investigation on the said matter. Patrick De Jesus has more. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito Sabi ko, wala ito. No? Kayo na mismo maghusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary Ben-Hur Abalos vehemently denied that President Ferdinand R. Marcos Jr. is the one in the video circulating online allegedly involved in the use of illegal drugs. Secretary Abalos also labeled the distribution of the said video as malicious. He has ordered the Philippine National Police to form a task force to investigate this. The secretary said that based on the features alone, it is unlikely that the president is the one in the video. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang tenga. Tignan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambe, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon. Talagang imbestigahan nilang maigi ito. Probably, tawagan nila at they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. The PNP stated those spreading malicious and fake videos may face charges under the Cybercrime Prevention Act. We will determine and establish the criminal and civil liability of all persons na nagpapakalat po nitong malicious video. Ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Secretary Abalos also questioned why this was done by a group during an activity outside the Philippines. Tanungin natin ang sarili natin, bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan at kayang panindigan ng mga taong ito? Ganun kasimple. So yan po, no? Mga kababayan, yun din ang tanong ni DILG. Bakit sa abroad? Bakit hindi sa Pilipinas ilabas? Kung matapang kayo
kung kaya nyong panindigan na totoo yung video na yan, bakit nyo pa ilalabas dito sa California? Bakit nyo ilalabas sa Canada, sa Vancouver? Bakit? What's the logic behind that? Ano, kukunti ang Pilipinong umatin dyan eh. Ha? Ang dinig ko nga, balita ko, 35 lang kayo. Mostly, mga bata pa ni Kiboloy na mga kojik, na mga kulto eh. Bakit hindi kayo pumunta sa parang ano dyan, sa labas? Ilabas nyo, sa park. Para maraming makakitang mga Pilipino, mga banyaga, hindi po eh. Walang kumagat sa inyo, ang tanging sumisigaw lang ay ang kampo ni Kibuloy, yung mga kampo ng sinungaling, mga mapang-abuso, wanted. Ha? Kayo mga tanga kayo eh. Sabi ng Punyong si Digong, sa isang press conference, kami matandain kami. Kayo mga tanga talaga kayo, mga bubo, no? Yung memory retention nyo, you have a short-term memory loss, mga gonggong na mga didishit. Sabi ng poon ninyo, tungkol dyan sa pulburon video, matagal na, hindi kayo nakikinig sa kanya. No? Kala ko ba, mataas ang respeto nyo kay Digong, pero binabastos nyo pala yung sinabi niya. Noon yun ha. Sabi niya, kung meron man yan, nagamit na sa eleksyon. Meaning, wala. Eh bakit ngayon lang nag-surface? Kasi, nagamit nyo na ang AI. Nagamit nyo na si ChatGPT o whatever GPT application na meron ngayon panggawa ng AI, deepfake. Mga gonggong pala kayo eh. O ngayon, anong sabi nung pulis, yung sa legal ng pulis? Kayong mga nagpapakalat, nagsishare ng malicious na video. 4 to 8 years, prison, ano yun, mayor. Ha? 4 to 8 years. Kaya po, yung Bisdak Pilipinas nagtatanong bakit na-delete yung share niyang video? Kasi nag-deletean kayo. Kasi alam nyo, in your back of your head, is that video is what? Deepfake. Ha? Kwentong kutsero nila Harry Roque, ni Chongo, ni Boljak TV. Kung matapang nga kayo eh, kung matapang eh, ha? Bakit sa California, mga gunggong? Even though na marami ang population ng Pilipino dito, this is the #1 state that has so many Filipinos living on it, pero ilang milyon pa rin ang nasa Pilipinas. Bakit hindi kayo doon pumunta, mga gonggong? O, sinong lolokohin ninyo? Ang mga Amerikano? Kayo lang yon na mga Pilipino-American na mga bugok ang utak na naniniwala kay Boljak TV, kay Harry Roque. Sino yan? Mga kulto ni Kibuloy. Ha? Ngayon, mananagot kayo. Oh, anong sabi dito ni, pangalan nito? Itong si DND, no? Oh, wag na yan dyan kay dito na lang tayo. Anong sabi ni DND Chief? Secretary Gibo, ito, dito, 3 minutes and 48. Sige, pasok. Kita po sa akin, kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero, kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos, nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon, na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense
10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. So yan po mga kababayan, matindi yung binitawang salita ni DND Secretary Gibo Teodoro. Mga swapang, mga dividers. Kita nyo yun? Gustong pabagsakin ang Republika ng Pilipinas. Gusto nilang sila ang humawak ng bansang Pilipinas. Kasi bakit? Malamang siguro masusukol na yung mga amo nila eh. Kung ako lang sa presidente, papasukin ko na ang ICC dahil talagang binababoy ka ng mga Duterte. It's about time, Mr. President. No? Biro mo yun, swapang, greed, no? Mga dividers, destabilization plot. Kaya nga tama yung dalawa eh. Si Abalos saka si Teodoro eh. Bakit sa Amerika? Northern America, di ba? California and Vancouver, Canada. Bakit dyan? Kasi walang jurisdiction ang batas ng Pilipinas. Takot kayo, no? Nasaan ang pagiging maisog ninyo? Di ba, Roque? Chong? Nasaan? Nasaan kayong dalawa? Kala ko ba maisog kayo? Bakit di nyo doon pinalabas sa Pilipinas? Bakit kayo nanggugulo dito sa Los Angeles or sa California? Ha? Mga US citizen ba kayo? Canadian citizen ba kayo? Alam ba ng government ng Canada o ng Vancouver, Canada that you will do that? Maninira kayo? Mga destabilization plotter kayo? I'm calling about to the mayor of Los Angeles. Ha? Yung mga non-US citizen ang nanggugulo sa lugar mo, mayor ng Los Angeles. Yung mga non-Canadian citizen ang nanggugulo sa bayan mo, Vancouver City Mayor. They are destabilization plotters. They want to overthrow the legitimate government of President Marcos Jr. They don't have respect for that. Diba? Mga Filipino citizen naman kayo. Except kay Hita, dual citizen siguro siya. Ikaw, Roque, at Chong, bakit? Takot kayo. Pero sabi ni Chong, may nagano po sa Facebook na, yari kayo, sabi ni Chong, hindi kami natatakot sa kanila. Di ka pala natatakot eh. Bakit nyo nilabas dyan sa LA at saka Vancouver? Ha? Bakit? Yung Vancouver, blurred. Pero sa LA, full video na. Clear na. O bakit dyan yung nilabas? Kung hindi kayo natatakot, yabang ka lang, Chong, hanggang bunganga ka lang.
Ang yabang nyo. Tapos sabi pa nung mga followers nila, mga minions nila, bakit daw sa tenga mag-authenticate? Gago, isa sa mga paraan pa lang yun. Tanga. Oh, unang-una, yung pagsinghot na nga lang, dapat pagsisinghot ka, di ba gaganon ka? Oh, gagalaw dapat lahat dito yung upper body mo Oh, wala Tapos ang tagal pa. Talagang kala mo, yung slow motion talaga. Pinakita nyo, wala namang ginanon. Di ba? Halatang halata namang deepfake. Kinover nyo lang yung mukha, pati buhok, hindi naman ganun nagbubuhok ang Pangulo. Kamukha ni Kim Jong-un yun. Di ba? Mayari kayo. Ito pa papakita ko sa inyo Ito po mga kababayan, salamat kay Chris Ulo, no? Yung channel po ni Chris Ulo, Chris Ulo YouTube channel, no? Meron pong 2 video dito, courtesy of Chris Ulo. Pinaalam ko na po to kay Chris Ulo. Sabi ko, bro, pera Okay, sige, walang problema. No? Ito, 2 tong ginawa niya. Kasi meron palang isang vlogger dyan na didishit na sinasabi, meron siyang app sa telepono o sa laptop na nung in-upload niya yung video na yun ng Pangulo, pinapa-authenticate. Sabi daw nung app, authenticated. Pero, hindi niya pinakita. Sabi ni Chris Ulo Pinanonood ni Chris Ulo. Hindi niya pinakita. Mismo ng maliwanag paano niya ginawa. Kung baka kinekwento niya lang. Ang ginawa ni Chris Ulo, the same app. Ayan po, mga kababayan. Panoorin nyo. Ayan, sasalita dito si Chris Ulo Salamat bro Ayan yung pangalan ng app niya, Deepware. Dito, iti-testing ni Chris Ulo yung buong hindi malapitan muna. Hindi muna malapitan. Yung munang isang video ng Pangulo. Iti-test niya ano ang ibibigay na status nitong app na to, the same app na ginagamit nung gagong didishit na yon. Hindi niya po pinakita ng ganito. Ito panoorin nyo. Ito ngayon pre Ito pipindutin ko yung news scan. Ayan. Pipindutin ko ito para makapili ako ng video. Photo library. Ang nai-scan niya lang talaga tol. Excuse me. Ang nai-scan niya lang talaga is video. Video lang talaga. Pakita ko sa inyo ito. Piliin ko yung kay Pangulong Bongbong tapos add. Iscan niya. Yan yung totoong talagang actual na ayan suspicious. Yan talaga actual na pagbablog na makikita mo yung buong screen ng cellphone. Hindi katulad sa kanya, ginawa niyang vlog, hindi natin alam kung yung may lumabas na suspicious, yun talaga yung dinetect niyang picture. Kay Pangulong Bongbong na wala raw na trace na deepfake. Ito talaga buong cellphone, screen record, makikita niyo yung buong operation. Ayan ano masasabi nila dyan? Yan po, ganyan. Yang ginawa ni Chris Ulo, ganyan, mag-vlog, ipakita mo yung ebidensya na ginawa mo nga. Yung sinasabi ni Chris Ulo, bro, sabi niya, yung vlogger na yung gumawa ng ganyan, hindi niya pinakita yung ganito, basta sinamid niya, ang resulta daw nung application, authentic. Gago! Kita nyo, hindi sila makapagpakita ng ebidensya may nag-request doon, nakasama namin, sabi dapat yung malapitan talaga. Ito, nag-video na naman si Chris Ulo, in-upload niya po doon sa kanyang YouTube channel bro, Chris Ulo, salamat ulit sa'yo wag mo naman ako i-copyright. Nagpaalam po ako sa kanya. Ayan mas malapitan, second video ni Chris Ulo kasi may nag-request dapat daw yung malapitan. Ito po, panoorin nyo ganito mag-vlog mga didishit. Magpakita kayo ng ebidensya. Okay ito mga tol, ito kitang-kita nyo, walang edit. Kita nyo yung buong operation. Etong nakalagay na suspicious dyan, yan yung kanina. Dun sa isang hindi close up. Try natin itong close up kung ano lalabas. Ayan, kita nyo buong operation Hindi katulad nung hindi kita yung buong operation nung anong ginagawa nung laptop ba yun or anong computer yun. Ayan. Dutin natin yung arrow. Download. Isa pa, hindi yata nadiinan. Photo library. Ito, mas close up, add. Suspicious.
Yari kayo dyan. Ano ba sabi nyo dyan? Oh, mas close up pa yan. Ano ba sabi nyo dyan? O yan po. Ha? Sagutin nyo yung tanong ni Cruz Ulo. Close up at hindi. Ano ang sabi nung analysis nung deepware na app? Nung tinesting niya? Suspicious. Suspicious. Meaning, suspect. Hindi ka tiwa-tiwala. Wala man lang napunta sa kulay green, hindi man lang pumagitna ng green and yellow, talagang nandun siya sa gitna ng suspicious. Oh, ano? Kaya pala, nagdilitan ang mga gunggong aside dun sa sinabi ng Police General na legal ng PMP na you will be in prison for 4 to 8 years prison mayor kung kayo po ay napatinayang nagsishare ng mga malicious na video. O eto, suspicious! Nasaan ang authentic na mga gunggong? Sinasabi nila Roque, authenticated daw. Ganyan no? Kung authenticated, nasaan yung ginawa nyong authentication? Nasaan ang certified report na yung video na yun ay authenticated? O diba? Sino nagsisinungaling? Huling-huli kayo. Kaya tuloy tinawanan kayo ni Chris Ulo. Shoutout bro ha. Pasensya naman nagamit ko video mo, no? Salamat, no. Bala na ang Diyos na magbalik sa iyo ng biyaya. 'Di ba? Oh, sagutin nyo. Paano nyo to pabubulanaanan? Actual na ginawa. Ha? Pinakitaan kayo ng video from the scratch. Dalawa pa yan, isang close up at hindi. Ano lumabas? Suspicious. Pero kayo sinasabi nyo authenticated? Nasaan yung ganito? Nasaan yung report that is certified, authenticated, pinirmahan nung nag-authenticate? Wala! Ngaw-ngaw! Sinungaling! Hindi daw sila natatakot. So therefore, ipalabas nyo sa Pilipinas, i-share nyo. Ha? Yang video pinakita nyo, i-share nyo, sabihin nyo sa mga minions ninyo, i-share nyo, hindi kayo natatakot, maisog tayo. O ngayon, eto, how will you explain that? Yung video na yun, galing sa inyo yun. How will you explain that? Diba? Nasaan ang kulay green? Wala! Suspicious! Hindi makita ang veracity. Kasi bakit? Deepfake! AI na AI. Mas kinahumanap pa kayo ng iba pang mga deepfake tester dyan. Hindi lang yung deepware na yan. Hanap pa kayo mga app dyan sa mga cellphone ninyo. Ha? Hindi nga ma-authenticate, tapos sasabihin authenticated o sinungaling Roque, Chong. Mga putang ina ninyo, sinungaling pala kayo. Wala kayong maipakita na ganito, kundi ang nilabas ni Roque ay ayan o, statement daw ni PRRD niya na sinasabing kailangan magpa-drug testing, hair follicle ang Pangulo. Ang sagot ko nga kay Roque, maglabas ka muna ng ebidensya. Nagkomento po ako doon, dyan kay Harry Roque, akong unang-una, sabi ko, labas ka ng ebidensya na totoong adik ang Pangulo. Tapos you have the audacity to say that, ang Pangulo pa ang maglalabas ng ebidensya sa ginagawa nyo, naglabas kayo ng ebidensya. Pero, peke, wow! Di ba ang sabi nga ni Rodrigo Duterte? Nagtatanim kami ng ebidensya. Di ba? Nagtatanim ng ebidensya si Duterte. Kino-coerce nila ang mga suspect. Oy, nako. Di ba? Kayo talaga, maski na i-search nyo pa sa Google, lalabasan kayo diyan. Talagang yung Rappler nauna, ayan ang sabi niya, As prosecutor, Duterte says they planted evidence. Mismong yan yung idol nyong si Digong ang nagsabi, nagpaplanta kami ng mga ebidensya. Baka nga si Dilimag, ganun ang ginawa nila mga kababayan diba? Ngayon, paano namin kayo paniniwalaan? Yan na lang ginawa nyo. Sinabi nyo, authenticated. Yung pala, pinakitaan kayo paano mag-authenticate ng video ni Chris Ulo. Sabi? 2 beses pa yan verified. Suspicious. So therefore, paano maging paniniwalaan? Kayo na nagsabi. Sabi nyo, authenticated. Wala! Diba? So therefore, mga kababayan, tulad ng sinasabi ko, itong mga maisog na ito, duwag.
itong mga didisit na to, duwag. Di ba? Paano? Duwag yung mga leader nila eh. Mapagtanim pa ng mga ebidensya. O, di ba? Pinakita ko kayo ng article ng Rappler. O, pero naniniwala pa rin sila kasi bakit? Mga himod-puwet kay Duterte at Tibuloy. Diba? Gustong-gusto nilang may pabagsak ang Pangulo, hindi nyo naman makuha ang pulso ng taong bayan na mayorya. Paano alam namin na mga ganid kayo? Sabi nga ni DND Secretary, swapang. Dagdagan natin, sinungaling o 2 S na yon, no? O ano pa, supalpal. Yan, 3 S na. Diba? Mga gago pala kayo eh. O, kayo po mga kababayan, anong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.